Iniisip mo ba na ang bigas na nasa kusina mo ay ligtas? Na dahil araw-araw natin itong kinakain, wala itong panganib? Mag-isip ka muli. Sa mga nakaraang taon, ilang internasyonal na pag-aaral ang nagsuri ng daang-daang sampol ng bigas mula sa iba't ibang bansa sa Asya at Amerika. Ang resulta? Sa halos lahat ng sampol, may natagpo ang bakas ng arsenic at iba pang heavy metals. Oo, arsenic. Isang kimikal na kilalang nakakalalason kapag naipon sa katawan sa mahabang panahon. Mahalagang linawin, hindi ito nangahulugang may lason ang lahat ng bigas. Ngunit ipinapakita ng mga pag-aaral na ang bigas ay likas na mas madaling sumipip sang arsenic mula sa lupa at tubig kumpara sa ibang butil. At sa mga bansang mataas ang konsumo ng bigas, tulad ng Pilipinas, mas mataas din ang posibleng exposure sa paglipas ng panahon. At hindi lang arsenic ang issue. Sa ilang pagsuri sa Southeast Asia, natagpuan din ang cadmium at lead sa ilang sample. Ang mga ito ay heavy metals na maaaring maipon sa katawan sa loob ng maraming taon. Ano ang maaaring epekto? Ayon sa mga international health organizations, ang matagalang exposure sa inorganic arsenic ay nauugnay sa mas mataas na panganib ng ilang uri ng cancer, problema sa puso at epekto sa brain development ng mga bata. Ang cadmium naman ay konektado sa kidney damage at bone issues kapag mataas ang exposure. Ngayon, mahalagang sabihin, may regulasyon ang Pilipinas pagdating sa food safety. May mga limit na itinatakda para sa heavy metal sa pagkain. Ngunit tulad ng sa maraming bansa, hindi lahat ng produkto sa merkado ay malinaw kung paano o gaano kadalas ito sinusuri. At dito nagsisimula ang ating tanong. Sa isang bansang ang bigas ang pangunahing pagkain, mula almusal hanggang hapunan, gaano ba talaga kalinaw ang impormasyon tungkol sa pinagmulan at kalidad ng ating binibili? Sa video na ito, hindi tayo magpapakalat ng takot, hindi tayo magtuturo ng walang ebidensya, ngunit maglalatag tayo ng mahalagang impormasyon na dapat mong malaman bilang mamimili. Bibilangin natin ang 8 uri ng bigas at produktong may bigas na dapat mong pag-isipan ng mabuti bago bilhin. Hindi dahil napatunayang mapanganib, kundi dahil kulang ang transparency, malinaw na labeling o may mga ulat ng mas mataas na heavy metal content depende sa pinanggalingan. Tatalakayin natin, anong mga uri ng bigas ang mas mataas ang posibilidad na may arsenic? Bakit mahalaga ang regiyon kung saan ito itinanim? Bakit mas sensitibo ang mga bata sa exposure? At sa huli, ibabahagi ko kung aling mga uri ng bigas ang mas mababa ang naitalang heavy metals, pati ang simpleng paraan ng pagluluto na maaaring makabawas ng hanggang 50-60% ng arsenic. Kung araw-araw kang kumakain ng bigas o may mga anak ka sa bahay, maaaring isa ito sa pinakamahalagang video na mapapanood mo ngayong taon. Simulan na natin. Numero 8. Imported bulk rice na walang malinaw na pinagmulan. Sa maraming palengke at ilang warehouse store sa Pilipinas, makakakita ka ng sako-sakong bigas na ibinebenta ng pakyawan. Mas mura, mas malaki ang volume, at kadalasan, mas kaunti ang impormasyon sa label. Hindi natin sinasabing delikado ang lahat ng imported rice, ngunit kapag walang malinaw na detalye tungkol sa bansang pinanggalingan, rehiyon ng pagtatanim o testing standards, mas mahirap para sa mamimili na malaman ang kalidad nito. Ayon sa mga international studies, malaki ang pagkakaiba ng arsenic levels depende sa soil condition at irrigation water ng isang lugar. Ang ilang rehiyon sa Asia ay may natural na mas mataas na arsenic sa groundwater. Kung ang bigas ay itinanim sa ganitong lugar, mas mataas ang posibilidad ng contamination. Kung ang produkto ay walang malinaw na labeling, hindi mo malalaman kung ito ba ay mula sa lugar na mas mababa ang heavy metals o hindi. At tandaan, ang bigas na ibinebenta ng pakyawan ay kadalasang hinahalo mula sa iba't ibang source bago ilagay sa sako. Ang problema? Transparency. Kapag walang sapat na impormasyon, wala ring sapat na proteksyon ang mamimili. Numero 7. Murang white rice na hindi tinukoy ang rehiyon sa Pilipinas. Sa Pilipinas, may iba't ibang rehiyon ng pagtatanim ng palay, Nueva Ecija, Isabela, Iloilo, Mindanao at iba pa. Ang lupa at tubig sa bawat lugar ay magkakaiba ang komposisyon. Sa ilang pag-aaral sa Southeast Asia, ipinakita na ang arsenic uptake ng bigas ay nakadepende sa klase ng lupa at irrigation method.
Kapag ang packaging ay nagsasabing product of the Philippines, ngunit hindi tinutukoy ang rehiyon, mahirap matukoy kung saan ito talaga itinanim. Hindi ito nangangahulugang may problema ang lokal na bigas, ngunit sa kawalan ng detalyadong labeling at regular public disclosure ng heavy metal testing results, limitado ang kaalaman ng consumer. At sa isang bansang ang average na konsumo ng bigas ay higit 100 kilo bawat tao kada taon, maliit man ang level ng contamination, maaari itong maipon sa katawan sa paglipas ng mga dekada. Ang arsenic ay hindi agad mararamdaman, hindi ito parang food poisoning. Ito ay mabagal, tahimik at unti-unting naiipon. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang impormasyon. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga brown rice varieties at ilang kilalang brand sa merkado na madalas piliin ng health-conscious na mamimili at kung bakit mahalagang suliin ang kanilang pinagmulan. Numero 5. Brown rice na hindi malinaw ang pinanggalingan. Sa mga nakaraang taon, dumami ang mga Pilipino na lumilipat sa brown rice dahil sa mas mataas nitong fiber at mas natural na nutrisyon. Ito ay madalas inirerekomenda para sa mga may diabetes o gustong magbawas ng timbang. Ngunit may isang mahalagang detalye na bihirang pag-usapan. Ang arsenic sa bigas ay kadalasang naiipon sa outer layer ng butil, ang bran. At ang brown rice ay hindi tinatanggalan ng bran. Ibig sabihin, sa ilang international studies, ang brown rice ay may mas mataas na naitalang arsenic kumpara sa white rice mula sa parehong source. Hindi ito nangangahulugang masama ang brown rice. Ngulit kung ang brown rice ay mula sa lupa na may mas mataas na arsenic content, maaaring mas mataas din ang level nito kumpara sa polished white rice. Sa Pilipinas, maraming brown rice ang ibinibenta sa supermarkets at health stores. Ngunit hindi lahat ng packaging ay malinaw kung saan ito itinanim o kung sumailalim ito sa regular heavy metal testing. Ang tanong ay hindi kung masama ba ang brown rice. Ang tanong ay gaano kalinaw ang impormasyon tungkol dito. Kapag ang produkto ay nakaposisyon bilang healthier option, mas mataas ang expectation ng mamimili sa transparency. Numero 5. Premium imported rice tulad ng jasmine at dinurado. Maraming Pilipino ang pumipili ng imported jasmine rice o mga premium varieties gaya ng dinurado at basmati dahil sa aroma at texture nito. Sa ilang global studies, ang bigas mula sa ilang bansa sa Southeast Asia ay nagpakita ng mas mababang average arsenic levels kumpara sa ilang rehiyon sa ibang bahagi ng mundo. Ngunit hindi lahat ng imported rice ay pare-pareho. Ang kalidad ay nakadepende sa irrigation water, soil composition, milling process, at storage conditions. Kapag ang produkto ay may malinaw na country of origin at sertifikasyon ng food safety standards, mas may kumpiyansa ang consumer. Ngulit kung ito ay ibinebenta ng walang detalyadong impormasyon, pareho pa rin ang problema, kulang ang transparency. Hindi sapat ang salitang premium. Hindi sapat ang mas mahal na presyo. Ang mahalaga ay malinaw ang pinanggalingan at quality control. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga flavored rice products at ready-to-cook rice mixes at kung bakit maaaring magkaroon ng dagdag na risk ang mga produktong may kasamang spices o seasoning. Numero 4. Flavored rice mixes at ready-to-cook rice products. Sa mga supermarket sa Pilipinas, mabilis na dumadami ang mga flavored rice mixes, garlic rice mix, java rice mix, turmeric rice mix at iba pa. Madali silang lutuin, may kasama ng seasoning at swak sa abalang lifestyle. Ngunit may isang aspeto na hindi madalas napapansin. Kapag ang bigas ay hinaluan ng spices at flavoring agents, nagdadagdag ito ng isa pang posibleng source ng contamination. Sa ilang international food safety reports, may mga kaso kung saan ang ilang imported spices ay natagpuang may mataas na level ng lead o iba pang heavy metals. Hindi ito pangkaraniwan, ngunit nangyayari ito, lalo na kung kulang ang quality control sa pinanggalingan. Kung ang isang rice mix ay may halong imported spice blend at walang malinaw na impormasyon tungkol sa testing standards, nagiging mas mahirap para sa consumer na masuri ang kabuuang risk. Hindi natin sinasabing delikado ang lahat ng rice mixes, ngulit kapag mas maraming sangkap, mas maraming posibleng pinanggagalingan ng contamination. At tandaan, ang arsenic sa bigas ay hindi nawawala sa processing.
Kung ito ay ginawang instant rice or ready-to-heat product, ang heavy metals ay nananatili pa rin. May ilang pag-aaral din na nagpapakita na ang high-temperature processing ay maaring magbago sa chemical form ng arsenic, bagaman patuloy pa ang research tungkol dito. Ang mahalagang punto? Mas komplikado ang produkto, mas mahalaga ang malinaw na labeling at testing transparency. Numero 3. Rice-based snacks at rice cereals para sa bata. Sa Pilipinas, maraming magulang ang nagbibigay ng rice cereal o rice-based snack sa kanilang mga anak. Ito ay madaling tunawin at karaniwang inirerekomenda bilang unang solid food. Ngunit ayon sa mga international health organizations, ang mga bata ay mas sensitibo sa exposure sa heavy metals dahil sa kanilang developing brain at mas maliit na body weight. Ibig sabihin, kung pareho ang level ng arsenic sa kinakain ng bata at matanda, mas mataas ang epekto nito sa bata per kilo ng katawan. May mga bansa na nagtakda ng mas mahigpit na limit para sa infant rice cereal kumpara sa regular rice. Ang layunin ay protektahan ang pinakabatang populasyon. Sa Pilipinas, may mga regulasyon para sa food safety, ngunit hindi lahat ng produkto ay malinaw na nagpapakita ng heavy metal testing results sa packaging. Ang mas malaking problema ay awareness. Maraming magulang ang hindi alam na ang regular at madalas na pagbibigay ng rice-based snacks ay maaring magdagdag sa kabuuang exposure sa paglipas ng panahon. Hindi ito dahilan para magpanik, ngunit ito ay dahilan para maging mas maingat. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga rice products na ibinebenta sa mga discount stores at online platforms at kung bakit mahalagang suriin ang supply chain at quality assurance. Numero 2. Rice products na ibinebenta online at sa discount platforms. Sa panahon ngayon, hindi na lang sa palengke o supermarket bumibili ng bigas ang mga Pilipino. Maraming rice products ang mabibili sa online marketplaces, social media sellers at mga discount app. Mas mura, mas convenient, minsan mas mabilis pa ang delivery kaysa sa pagpunta sa grocery. Ngunit may isang mahalagang tanong. Gaano kalinaw ang supply chain? Kapag ang isang rice product ay ibinebenta online ng third-party seller, minsan hindi malinaw kung sino ang tunay na distributor. Hindi rin palaging madaling makita ang country of origin, storage condition, o kung ito ba ay dumaan sa tamang inspection. Hindi natin sinasabing unsafe ang lahat ng online rice products, ngunit sa kawalan ng malinaw na impormasyon at mas limitadong oversight, tumataas ang uncertainty. Sa ilang international cases, ang food products na ibinebenta sa online platforms ay natuklasang may kakulangan sa labeling o hindi tugma sa deklaradong origin. Ang mas mababang presyo ay maaaring dahil sa mas murang sourcing at kadalasan ang pinakamurang source ay hindi palaging ang may pinakamahigpit na environmental standards. Tandaan, ang arsenic contamination sa bigas ay hindi nakikita ng mata. Hindi ito naaamoy, hindi ito nalalasahan. Kung walang malinaw na testing transparency, umaasa ka lang sa tiwala. Numero 1. Generic at repacked rice na walang brand identity. At ngayon, numero 1. Generic or repacked rice na ibinebenta ng walang malinaw na brand name o manufacturer. Ito ang pinaka-risky, hindi dahil napatunayang ito ang pinakamataas ang arsenic, kundi dahil ito ang may pinakamababang traceability. Kapag ang bigas ay repacked mula sa mas malaking supplier at ibinebenta sa mas maliit na tindahan, maaaring mawala ang impormasyon tungkol sa eksaktong rehiyon ng pagtatanim, batch testing, storage conditions, milling facility. Kung may problema man sa isang batch, mahirap itong i-trace pabalik sa pinanggalingan. Ang mga pamilyang may limitadong budget ang kadalasang bumibili ng ganitong uri ng bigas. At sa Pilipinas, kung saan ang bigas ay kinakain 3 beses sa isang araw, ang maliit na pagkakaiba sa kalidad ay maaaring magkaiba ang epekto sa loob ng maraming taon. Hindi ito tungkol sa takot, ito ay tungkol sa impormasyon. Kapag kulang ang transparency, kulang din ang kapangyarihan ng consumer. Ngayon, sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang pinakamahalagang bahagi ng video na ito. Paano mo mababawasan ang risk? Anong uri ng bigas ang mas mababa ang naitalang heavy metal sa mga pag-aaral? At anong simpleng paraan ng pagluluto ang maaaring magpababa ng arsenic ng hanggang 50 to 60%? Ngayon,
matapos nating talakayin ang mga uri ng rice products na dapat pag-isipan ng mabuti, ang pinakamahalagang tanong ay ito. Paano mo mababawasan ang risk? Hindi praktikal para sa karamihan ng Pilipino na itigil ang pagkain ng bigas. Ito ang pangunahing pagkain natin. Bahagi ito ng kultura, ng araw-araw na buhay, ng bawat hapagkainan. Ngunit may mga konkretong hakbang na maaari mong gawasan ang posibleng exposure sa heavy metals. Una, piliin ang bigas na may malinaw na pinagmulan. Sa mga international studies, ipinakita na malaki ang pagkakaiba ng arsenic levels depende sa rehiyon kung saan itinanim ang bigas. Ang mga lugar na may mas malinis na irrigation water at mas mababang natural arsenic sa lupa ay karaniwang may mas mababang contamination levels. Kapag ang packaging ay malinaw na nagsasaad ng country of origin o rehiyon ng pagtatanim, mas may kontrol ka bilang consumer. Mas mainam ang mga produktong may malinaw na labeling, quality certifications at kilalang distributor. Ang hindi malinaw ang pinanggalingan ang mas mahirap suriin. Ikalawa, baguhin ang paraan ng pagluluto. Ito ang isa sa pinaka-epektibong hakbang. Sa ilang peer-reviewed studies, ipinakita na ang pagluluto ng bigas gamit ang mas maraming tubig, katulad ng paraan ng pagluluto ng pasta, ay maaaring magbawas ng arsenic ng hanggang 50-60%. Narito ang simpleng paraan. Gumamit ng 6 to 10 tasa ng tubig sa bawat isang tasa ng bigas. Pakuluan ito. Kapag luto na, itapon ang sobrang tubig bago ihain. Ang simpleng pagbabanlaw lamang bago lutuin ay nakakatulong, mulit mas epektibo ang pagbabad sa loob ng 30 minutes bago pakuluan at saka itapon ang tubig. Hindi nito inaalis ang lahat ng arsenic, mulit malaki ang naitutulong nito sa pagbawas ng kabuoang exposure. Ikatlo, mag-diversify ng grains. Hindi kailangang puro bigas sa bawat pagkain. Sa ilang pag-aaral, ang mga alternatibong butil tulad ng quinoa, barley, millet at mais ay may mas mababang average arsenic levels kumpara sa bigas. Sa Pilipinas, maaari ring gamitin ang mais, kamote, saba at iba pang lokal na alternatibo. Bawat pagkain na hindi bigas ay nakakatulong sa pagbawas ng long-term accumulation. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung bakit mas sensitibo ang mga bata sa exposure at kung bakit mahalagang maging mas maingat ang mga magulang pagdating sa rice-based foods para sa infants at toddlers. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamahalagang grupo pagdating sa usaping ito, ang mga bata. Ayon sa International Health Research, ang mga sanggol at maliliit na bata ay mas sensitibo sa heavy metal exposure kaysa sa matatanda. Hindi dahil mas marami silang kinakain, kundi dahil mas maliit ang kanilang katawan at mas mabilis ang brain development sa unang mga taon ng buhay. Kung ang isang adulto at isang bata ay kumain ng parehong dami ng bigas, mas mataas ang exposure ng bata per kilo ng kanyang timbang. At tandaan, ang arsenic ay hindi agad nagpapakita ng sintomas. Ito ay hindi tulad ng pagkain na panis. Ito ay unti-unting naiipon sa paglipas ng panahon. Sa ilang bansa, nagtakda ng mas mahigpit na limit para sa infant rice cereal kumpara sa regular rice. Ang layunin ay bawasan ang risk sa mga pinakabatang populasyon. Sa Pilipinas, maraming magulang ang gumagamit ng rice cereal bilang unang solid food dahil ito ay madaling tunawin at abot kaya. Ngunit kung ito ay ibinibigay araw-araw at maraming beses sa isang araw, tumataas ang kabuuang exposure. Ano ang maaaring gawin ng mga magulang? Una, huwag umasa sa iisang uri ng pagkain lamang. Maaari ring subukan ang oat-based cereals, mashed na gulay, mashed na prutas, lugaw mula sa alternatibong butil. Ikalawa, kung magluluto ng lugaw o kanin para sa bata, gamitin ang high water cooking method na nabanggit natin kanina. Ikatlo, limitahan ang rice-based snacks na heavily processed. Ang rice crackers at puffed rice snacks ay maaaring may mas concentrated na arsenic dahil sa processing method. Mahalagang iulitin,
Hindi ito dahilan para magpanik o itigil ang pagkain ng bigas. Ito ay paalala na ang variety at tamang paraan ng paghahanda ay mahalaga. Ngayon, bago tayo magtapos, may isang mahalagang punto. Ang usapin ng arsenic sa bigas ay hindi bago. Ito ay pinag-aaralan na sa loob ng maraming taon sa iba't ibang bansa. Ngunit nananatiling kulang ang public awareness, lalo na sa mga bansang mataas ang konsumo ng bigas. Hindi lahat ng produkto ay malinaw ang testing transparency. Hindi lahat ng packaging ay detalyado ang impormasyon at hindi lahat ng mamimili ay may oras para magsaliksik. Kaya mahalaga ang kaalaman. Sa susunod at huling bahagi, babalikan natin ang pinakamahalagang takeaway ng video na ito at kung bakit ang informed consumer ang pinakamabisang proteksyon laban sa long-term risk. Sa huli, ano ang pinakamahalagang mensahe ng video na ito? Hindi ito tungkol sa pagkatakot. Hindi ito tungkol sa pagtigil sa pagkain ng bigas. At lalong hindi ito tungkol sa pag-akusa ng walang ebidensya. Ito ay tungkol sa kaalaman. Ang arsenic at iba pang heavy metal sa bigas ay isang isyung matagal nang pinag-aaralan sa buong mundo. Ipinapakita ng research na ang bigas ay likas na mas madaling sumipsip ng arsenic mula sa lupa at tubig kumpara sa ibang butil. Sa bansang tulad ng Pilipinas, kung saan ang bigas ay kinakain 3 beses sa isang araw, araw-araw, mahalagang maging mas maingat at mas informed. Ang maliliit na desisyon na ginagawa natin araw-araw ay may epekto sa loob ng maraming taon. Piliin ang may malinaw na pinanggagalingan. Magluto gamit ang mas maraming tubig at itapon ng sobra. Mag-diversify ng pagkain. Maging mas maingat pagdating sa pagkain ng mga bata. Hindi natin makokontrol ang lahat ng aspeto ng food supply chain. Ngulit, makokontrol natin ang ating pagpili at paghahanda ng pagkain. Ang informed consumer ay mas protektado. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, ibahagi mo ito sa pamilya at mga kaibigan, lalo na sa mga may maliliit na anak. Pindutin ang like button kung nais mong mas marami pang ganitong investigative videos tungkol sa food safety. Mag-subscribe sa channel at i-on ang notifications para hindi mo ma-miss ang susunod nating pagtatalakay sa mga produktong pan-araw-araw na maaring may mga nakatagong issue. At kung may karanasan ka o opinyon tungkol sa kalidad ng bigas sa Pilipinas, isulat mo sa comment section. Gusto naming marinig ang iyong pananaw. Maraming salamat sa panonood hanggang dulo. Maging mapanuri, maging maingat, at protektahan ang inyong hapag.